Buenos dias, ma'am, and to all listeners also, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, ganda naman po ng boses niyo, sir. Mas maganda pa sa akin. Oo, okay. May experience po ba kayo? Nag-radyo po kayo? Yes, dati po, no, during pandemic and post-pandemic, sa IFM. Okay. Oo. Hello So, po sa ating mga kasamahan natin dyan sa IFM, ha? Yung segment ng Love Hurts. Ganun po ba? Baka mamaya malaman na nila sino. Oo, so welcome po, sir. No, welcome Akin at DXAS, and we are happy. Oo, etong week lang ata, last week ko ba kayo na contact, sir, no? At binigyan nyo kami agad ng pagkakataon para Yes. It was last week. Last week, yes. So gracias gayon, sir, na dito yung ora ichepwe dali ka namon. Pero kailangan kami ko na sa contigo. Oo. Sir, head coach to del Gen 2 swimming team. Pakilaya de Tardaya. Actually, Gen 2 was founded, syempre, during the pandemic 2020. To be exact, almost 6 or 7 years, yeah. Prior to that, chinetamin yung tan coach other clubs, and aside from that, head coach of the own private school up to now. So el club lang kasi chene separate private quantamen kung organization, so which is accredited to LGU before. So right now kasi Otrel set up the LGU, chene sila mga Sambuanga team selection, which is most of our swimmers also part of it. So el damon konsepto is really on formation. Meaning man-balance kita dila studies into sports. We have to teach also mga bata natin paano i-manage ang time nila. Minsan kasi pag sabihin natin, yung pag bumaba yung grado, binibintang agad natin. You have to stop. You have to stop. Pero little din, no, pinapa-stop nila yung bata. Tapos ano yung oras na pinastop nila? Supposedly, nag-exercise sila o doing some sports. Humihiga and then browsing the blue app. So, yun yung mga nakikita natin as my experience as head coach of our club. Nakikita natin hindi lang yung basta focus tayo sa sports. It's more on how do we develop our kids para maging ready sila para sa future nila. Meaning kung darating ba yung mga teenager na, mas paano na yan, marami na yung mga napapansin na nila yung problema dyan, di ba? So, very sensitive yan. Yun yung mga target natin na it's not about sports lang talaga. Sabi nila, sports lang, eto lang. No, it's not. It's how we develop character building, nandyan na yan. How they manage their time, turuan mo talaga. Minsan may character pa yung mga bata. Minsan yung mga parents, coach, hindi ko kayang yung anak ko, hindi ko kayang pagalitan, hindi ko kaya kasi hindi man nakikinig sa akin. Baka sa'yo makikinig. So, maraming ganun or meron talaga ganun. Then, you see kids talagang how they act, parang dinadala nila you from sa house doon. So, you really have to, as coach, hindi lang basta-basta yung ganun. Dapat titingnan natin how can we help them na talagang character building talaga. Kasi lahat na kahit magaling ka, kung wala kang mabuting character, baliwala din yan. So, importante talaga yung character. And then, syempre, at the same time, as coach, kahit na sabihin natin disiplinarya natin, talagang kailangan i-disiplina, we should really be conscious also of our yung mga batas natin. Kasi importante din yun. Kasi mamaya hindi mo alam, dumalabag ka na pala doon.
Kasi meron din mga limitation. Siyempre, kung babasahin natin yung Safe Space Yes. Act, Opo. nandun na yun, marami na yun nandun. Kasi as coach, no, my opinion, kailangan kabisado natin yun. Lalo na yung, ito Kasi yung dalawa, guide yun eh. guide yun eh. Guide yun how to deal with kids. Kasi parang teacher na rin kami. So teachers, 'di ba, may ano din sila, may seminar sila sa Safe Space Act and Educational Law. So kailangan din as coach, kailangan mo din kabisaduhin 'yun kasi otherwise baka sa labas okay lang 'yung kung small group kayo. Pero pag sa labas, baka mamaya may makita yung mga mitikuloso criminal 'yun eh. Oo, mansaway criminal no, yun. pwede Oo. mansaway. Oo, kaya nga sabi ko, in preparation to yung mga nakikinig sa atin, no, kung talagang yun yung passion nyo as coach, hindi lang basta-basta na kung ano yung sports nyo, yun na sabi nyo okay na. You really have to educate also yourself na ano ba yung sakop nito, ang batas nito, yun yung papasok. Isa dun is yung Safe Space Act. Nandun na yun. O so ano bang nating ibig sabihin nun? Marami na yun. So ibig sabihin, puntriya natin, safety lang muna kasi nandun yung safe. O ano ba yung safe? O yun, i-focus natin dun. Safe ba mga bata sa training venue? Safe ba mga bata sa panahon? Lahat ng safe ba mga bata sa mga bullying. Lahat na yun, sakop na yun. Kasi kung i-detalye natin, malawak yan. Hindi basta-basta mag-coach lang. Hindi basta-basta. Opo. Baka akala nila, coach, pwede ka na. Coach, pwede ka na. No, it's not. Kung talagang i-review natin, kung iimbitahin natin mga attorney na i-explain sa atin in detalye, baka matakot tayo. Huwag na lang ako, hindi na ako mag-coach. Marami pala akong diyang obligasyon. It's ganun talaga. Kasi once you are there, lalo na kung you're connected with institution, mas grabe na. Kasi you really have to be knowledgeable. Yes, kasi otherwise, you are representing. Kung anong gagawin mo, you're representing the institution. So, meaning, kung may gagawin kang kapalpakan, magre-reflect din sa ano. Kaya nga yung pressure and your obligation mo, talagang hindi biro. Baka akala nila, nandiyan ka na kasi anong pwede mong gawin, yun ang pwede mong gawin. It has to be with guidelines and yun nga, sa law natin, kailangan aware tayo. Aside from your personal or yung skills mo as a coach, yung mga programs nila, you have to study also how it is to prepare yung seasonal nila. Papasok dyan yung periodization, yung how do you season for strengthening, detailing, and then preparation for competition. So aside from that, and then yung knowledge mo sa mga trainings, etc., hindi lang yun. Mabigat pala, coach. Mabigat. Pero coach, paano maging coach? Paano ina-applyan niyo po ba ito or paano po ba? Isa sa mga ano diyan is yung passion mo. Okay. Kasi pag wala, doon magsisimula. Kasi hindi naman sabihin natin you earn something from there na gagawin mo siyang hanap buhay. Siguro for some, pero that is sideline lang yun. Siguro natsyempuhan lang, nagkakaroon sila ng earning because of their talent. Pero in deep sense, hindi ka maging magaling or hindi ka maging good coach kung wala kang passion doon. Kasi kailangan pasensya dyan eh. Nga sabi ko sa iyo kanina. Parang calling din. No? Oo, calling din. Kasi kung sabi mo, let's say, sa ano ko sa side ko, we are training 4:30 early in the morning every day, including holidays. So how would you, 'di ba? How would you na talagang i-sacrifice? Kung sabihin mo disiplina. Kasi kung sabihin mo may magagawin ka pa, parang set aside mo 'yon, you will not be happy for it. Kasi kung gagawin mo yung talagang naghihirap ka, kumbaga parang distorbo sa'yo, meaning you're just forcing yourself to do it. Pero kung once you're passionate or yung passion mo nandun, you're happy doing it. So, hindi ka napapagod. Parang ganun. So, it's more on
pinapakita mo ring good example to your mga student and athletes. Kasi ikaw mismo, binibigay mo ng sample. Kasi paano kung sabihin natin, okay, 4:30 or 5 o'clock ang training, tas ang coach lagi late. Tapos parang dumarating, parang puwet na puwet. Oo. Ano nang binibigay natin? Anong sasabihin natin? Hindi maniniwala sa yung mga atleta. Sabi, si coach nga ganito. So, meaning, walang sense. O hindi mo pwedeng sabihin sa kanila kung ano yung tama. Kung ikaw mismo, Hindi good example. hindi good example. Oo, kasi- Isa yun sa mga responsibilidad natin. Marami, di ba? Actually, kung ano yung qualities ng coach, ganun din ang dapat na qualities sa mga atleta natin dahil yung disiplina, yung passion dapat nandun din po, no? Kasi kung pinilit lang din itong batang ito mag-swimming, Wala. mag-basketball, wala. Hindi Wala talaga tatagal yan. Wala. I was basketball varsity before my college years. So, alam ko rin kung paano din training namin noon compared so ngayon. Kasi I think yung Safe Space Act, I think lumabas 2013 na ata. Diba? Parang ganun. Parang dyan yun yung ano. So, prior to that, iba yung training namin doon. Hindi pwede ngayon. Makukulong ka. Kasi noon, libre yung isang sakong mura. Oo. Ngayon may ano Hindi pwede. Hindi na pwede. You cannot do that. Kasi nandun na yun. Nandun talaga yun. Kasi baka mama yung mental health naman din pala. Yes. So, maraming mga kaya nga lumabas yung batas na yun. Kasi prior to that, iba yung training namin noon. Kasi nga sabi ko sa inyo, notion of punishment sa training is not allowed already. Ngayon nasa batas na yan. So kaya nga sabi ko, once you be mga well-versed ka dun sa mga batas, parang natatakot ka na, anong gagawin namin? Parang spoiled na yung mga bata. Paano na disiplina nila? So, Pero hindi naman. Hindi naman. Kasi Hindi naman. there's other way na pwede mo silang disiplinahin. Example, sabihin lang natin, okay, try to manage your time. Kung mag-late tayo, hindi yung punishment na push-up. Sinong late? Sinong late? Sabihin natin, sinong late kanina? Sila mag-lead ng closing prayer. Di ba? Yung mga bata pa naman ayaw mag-lead ng closing. Kaya ayaw nila magsalita. So, at the same time, you're building also public speech sa kanila. Opo. So, maraming yung benefits Positive na positive result. yun. So, Okay. passive lang natin ang binibigay. So, sabihin natin, malapit ang exam. Ganon. So, they are allowed not to go. Pero mga iba rin pumupunta kasi hindi nila kaya tanggalin yung usual ginagawa nila. Baka mabaguhan sila. So, yung ano nila, parang usual ginagawa, hindi mo pwede i-disturbo kasi part of their life already yung gano'n na tiyempo. Gano'n na, parang naging active sila kung merong ganitong activities. So sabihin mo lang, okay, I'll be collecting, you PM me your grades or your report card. So yun yung mga pressure binibigay natin for them to be able to realize na how it is important yung balancing the Balance. sports and academic Education. Kasi syempre, sabi ko nga sa kanila, maswerte kayo. Mga iba naghahanap ng paraan para pumunta sa eskwelahan. Kayo, nandyan na kayo. Yung mga iba nagkakandara pa, minsan nagbebenta ng kahit ano para lang magkaroon ng allowance for them to go to school. Kayo nandyan na kayo, maswerte na kayo. All you have to do is bigyan nyo ng magandang grado, pakita nyo sa mga magulang nyo na kaya nyo i-balance. Yun ang, syempre, yung mga magulang kasi din nag-a-adjust din ng lifestyle. Kasi sila ang naghahatid. Sabi ko nga last time. Dapat kasi supportahan. Sabi ko nga, sino ba talaga ang hindi pwede o sino ba talaga nagle-late? Hindi kasi minsan, in the way, if you realize it, after a while, mga parents din, sinasabi nila, Coach, thank you. Bakit? Kasi, syempre, alam namin may 4:30 tayo. Syempre, matutulog din kami ng maayos. So, yung lifestyle mo, na-change din. Parang clean lifestyle ka rin. So, nandun ka na, edi mag-exercise ka nila ng umaga habang nag-aantay mo yung bata. Parang gano'n. So, maraming din benefits, not just for the athletes. So, parang gano'n. Yung disiplina mo rin, mga tatay dyan, hindi muna ako iinom ngayon. Kasi hahatid ko bukas. Bukas may obligasyon pa ako 4:30, baka mamaya magalit si coach. Yung
bata naman magalit sa akin kasi ayaw naman niya malate. Baka mamaya siya naman mag-lead ng prayer eh. Oo. So, yun yung mga advantages din pala. Pero coach, alam nyo, dahil nga po sa nangyari, medyo may mga magulang na hindi maiwasan matakot na, lalo na pag may mga outdoor activity ang team, may mga team building, may mga training camps. Pwede nyo po ba kaming i-educate? Ano po ba yung mga safety protocols na dapat alam ng parents at alam ng mga atleta natin na dapat sundin bago po magsimula ang anumang mga physical or like example, mga water activity? Expertise nyo po yan, coach, no? Actually, yun sa mga sports na hindi sa opposite, minsan nagko-cross training yan eh. Yung mga basketball, minsan pumupunta sila sa tubig for flexibility and strengthening, pwede yan. Pero yun nga sabi nila sa controlled, isa-isa sa mga titingnan mo yung venue, dapat kontrolado mo. Kasi example, let's say yun sa open water, marami naman tayong activities sa open water. So on our side kasi nagjo-join din kami ng open water competition. So which is minsan ginagawa sa Basilan, sa Seven Islands, ganun. Last time sa Dapitan meron din. So tsaka yung mga triathletes natin. So first and foremost kasi before you do the activities, mapa-event naman or let's say team building, siyempre ano mo muna yan, imbestigahan mo muna kung saan ang venue o background check. Sa ano mo yung possibilities. Nandun yung kasi sa sa safe space. Nandun yung sa safe eh. So meaning titingnan mo lahat in detalye as coach. In detalye na talaga ano bang possibilities yung mga pwede magdisgrasya mga bata kahit na sa venue natin. Slippery ba yung floor? Kung maulan ba, may tulo ba yung kasi kunyari sa basketball, may tulo ba yung bubong? Baka mamaya nag-ensayo tayo, biglang tumulo, tapos nag-slide, tapos na bump yung head. That's also precaution din tayo doon. Titingnan natin yung mga possibilities. I-exaggerate natin yan para at least safety. I-exaggerate natin yan para at least nasa conservative side tayo. Kasi kung sabi, pwede lang yan. Kasi what if may mga warning signs naman? Basta may mga paano po pag ganyan? Yung mga warning signs, you really have to consider it. Kasi analyze mo bakit nilagay nila ganun. So pag ganyan ba, coach, anong pinaka-best decision gawin ng isang coach? Ituloy pa rin doon ang venue or wag na lang? Case to case. Kasi minsan yung nangyari dun sa sometimes it's not, sometimes parang hindi pwede. Kasi hindi naman all the time na yung ganito, pero may warning nga sila. So actually they as per balita, nag-advise man din yung may-ari doon, no? So ganun. So as coach naman, you really have to assess yung current situation and on the day na gagawin nyo ng event. Kasi pwedeng etong araw na ito nung chinek mo, okay ang tubig. The following day, grabe palang alon. Grabe alon or what. So, parang sa event din, ganun din. So, assessment mo talaga. Let's say, yung ginawang, yung group organizer na gumawa ng tumawid Santa Cruz to Zamboanga. 2 years ago siguro yun eh. So, we have our swimmers din doon. Nag-podium din yun. Tatawid yan naglalangoy sila Santa Cruz to Zamboanga City. So, pero nakikita natin, tingnan mo, aside from mayroon sila mga kayak, may mga binta nag-guide sa kanila, meron din sila mga jet ski, nagbo-volunteer. So, meaning, talagang prepared sila. Meron talagang standby na Coast Guards, ganun. Tsaka may kasama sila. May kasama sila. Kasi, hindi pwedeng pabaya. Kasi alam mo na kung ano yung risk nandun. So, yung risk kaya, sabi ko kanina, you have to exaggerate para sa safety. Kasi pag exaggerate natin, double precaution na yun. Kasi pag sabi natin, pwede lang yan, yun na lang kabila, wag ganun. Kasi safety ang pinag-usapan natin. Hindi natin pwedeng i-compromise yun. Kaya nga sabi ko, I really emphasize, exaggerate mo. Bahala na sabihin nila, OA. Bahala na, basta safety sila. Bahala na maging OA naman si coach, wala pa nga eh. O let's say, ganun, may thunder lang. Kasi alam mo yan, may thunder, malapit na yan. May nakita kang lightning. So, agad-agad, uwi na tayo. Coach, nagtitraining pa tayo. Wala man nangyari ganun. Okay, pag ganyan, ipa-off agad ang... Off agad. Kasi hindi mo man pwedeng masabi. Kasi syempre... Di bali masayang yung expenses.
Kaysa naman mangyari tapos wala na, nangyari na yun eh. Huwag natin hantayin yun. Coach, ay yan yung nakapaloob sa tinatawag natin na space. Kasi yun yung isa doon is you have to secure or ang safe kasi doon broad sense from mental to physical and lahat na yun eh. Kahit yung transportation gagamitin. papasok. Detalye yun. Kasi once you kumbaga inacquire mo na yung activity from point A, sa'yo na yun. Oo. Pero si coach po ang lahat ng nito, si coach ang nagde-decide po nito lahat, no? Ang nag-a-approve. Depende. May team din kayo. Depende. Kung example, gumagawa tayo ng example lang kung mga team buildings, iba-iba naman klaseng team buildings. Mayroong team buildings para boost yung yung moral nila. Tulad sa amin, yung team building namin, pupunta kami sa ibang lugar na mag-handle ng mga top coaches din para ma-meet din mga ibang atleta in a way na matikim din nila ng ibang sistema para at least kumbaga bago to kasi kailangan hindi sila maboring. So mga ibang activities mo ginagawa natin, depende lang yan pero there has to be a parent consent. Alam nila kung anong ginagawa nila. Alam dapat ng parents ano ang flow ng program. Yes, detalye. Kung sabihin mo na sasama sila, nandun sila, pwede yun. Kasi hindi mo naman pwedeng pigilan sila. Those are kids, diba? Kasi syempre, sabihin natin, okay, you'll be signing a waiver kasi ikaw magdadala sa bata. So, yung mga ganun, para at safety. Mas safety din yung mga parents kasi syempre, nasa akin yung bata. Mas secure ako yung magdadala sa kanya. So, parang ganun. Maraming mga variables or maraming mga pwedeng gawin para at least safe and walang stress ng mga magulang. Coach, para maliwanag lang din, no, kasi kanina nabanggit nyo po naging nasa basketball player din po. Kasi may mga nagsasabi na basketball team naman yan, ba't napunta sa swimming ang team building? May mga pagkakataon meron na din pwede po, na ganun sana yung team building. Pero dapat alam actually, depende kung ano yung concept nila eh. It's not that the venue or swimming lang. It's not that pero may sarili silang concept doon eh. Kasi actually, parang nakita ko yung parang nung nababasa natin yun, yung parang you have to see each other. Walang iwanan. Parang ganun, meets off na kumbaga kailangan mo ng tulong, nandun ka. Body-body. Body-body, parang ganun eh. Kumbaga kailangan yung attachment natin or parang compact na yun eh. Magtutulungan tayo. So, meron ganun. Para to build the bonding nila, meron naman ganun eh. May maraming konsepto ng mga team building. Yun yung nangyari dun, parang bonding yun eh. Kasi parang talagang bubuo. Parang so-called na nga, parang brotherhood. Parang ganun eh. May nagsasabi nga parang initiation pero hindi natin pwedeng i-confirm. No? Pero in broad concept, parang makikita natin parang brotherhood na yung konsepto nila. Para at least maging united sila. Maganda yun. Kaya lang, syempre, yung nangyari, doon din papasok yung, kaya nga dinidetalya nila sa investigation, di ba? Coach, no, bale po, napag-usapan na natin ano yung dapat alam ng isang coach, no, yung dapat na maging preparation niya. Pagdating naman po sa mga atleta natin, ano po ba yung mga requirements o qualifications bago makasali? Ayun. Oo, sa mga team building, no, training, ano po ba? Sa training, first and foremost talaga kailangan yung medical. Medical. Kailangan yung physically fit pang tawag physically fit talaga. Kailangan may doktor na sinasabi na okay, fit, physically fit or fit to swim or fit for training, fit for kahit sa tryout. Kahit iimbitahin mo lang sila, dapat may doctors certification na talagang fit sila kasi iba naman yan, hindi naman yan parang nakatayo ka lang. Kasi kailangan, example,
nalaman mo na mataas yung heart rate niya, hindi pa nga siya nagsisimula, mataas na yung heart rate niya, papalpitate na kasi nervyoso or what, hindi natin alam. Pero kung i-check up mo sa kanya, hindi talaga papasa yun. So, i-isolate mo na yun. So, titignan na yung doktor. At the same time, yung mga parents din, nalalaman nila kung may sakit yung bata o wala. Kasi doon pa lang man nila i-check up. Kasi pag wala silang nakikita nararamdaman, hindi naman nila papacheck up yan. Pero pag papasok siya sa mga ganito, first requirement talaga yung medical certification. So, bago siya ma-involve sa isang team or maging atleta. Tapos, pangalawa dyan is yung parent consent. Dapat yung parent talaga willing to turn over na, pa-training na to, dito nga ito. Para at least, parang waiver na rin yun eh. So, kung may nangyari na hindi maganda, baka mamaya hindi na check up, 'di ba? Yung waiver, coach. Paano po ba ang ano nun, paano tawag diyan, yung coverage po nun pag sinabi bang may waiver o pag may mangyari sa anak mo, wala kaming hugas kami Hindi dyan. naman sa not all kasi parang yung talagang literal kasi hindi naman natin pwedeng sabihin natin na wala tayong liability or wala tayong obligation because that's our program. Meron naman pero at least alam ng mga magulang, they turn it over sa iyo na alam nila yung risk. Condition, ang situation. Oo, alam nila yung risk. Yun lang. At least yung mga legal point of view, malawak yan eh. Hindi natin pwede Pero definitely, we're not out of from liability. Wala namang ganun yun eh. Kasi kahit sabihin natin may waiver, so, nalilimit lang siya. Pero hindi ibig sabihin na wala na. Siguro nalilimit because of the consent of the parents. Siguro ganun. Kasi malawak yan eh. Kasi mga legal terms na yan eh. Legal point of view, marami din yan. Pero definitely hindi. Hindi yung wala na tayo, hindi naman pwede yun. Wala. Siguro limitation. Kasi nga may consent tayo ng parents. Alam na mga parents kung ano yung pinapasukan nila. So, at least nalilesen. Pero syempre, hindi naman natin i-wish yun. At least, kasi syempre, any parents naman, kung gusto nila, let's say, basketball, hindi naman sabihin na nandun talaga ang risk. Kahit saan na sports, nandun talaga ang risk. Kasi syempre, may disgrasya talaga. Opo. Hindi naman pwede zero. Physical activities. Oo, hindi naman pwede 0 or 1. Kahit nga sa soccer, minsan sa event na. Kaya yung mga bata natin, pagka nasa event sila sa school activities or DepEd activities, naka-insured talaga yan sila. Para at least, syempre, alam nila na worst come to worst, alam ng mga parents na insured sila individually. Okay. Coach, ganito po, I will take this opportunity dahil kayo po ay coach po no ng ng swimming. Yes pa. Coach, halimbawa, mangyari po ulit, no? Sabihin natin may rip current, sabihin natin may malakas na alon. Ano yung mga dapat alam ng mga atleta natin pag ganun na yung situation at andun sila? Ano yung pinaka-the best na gawin nila para po maisalba ang buhay nila? First and foremost, konsulta nila sa expert. Hindi pwede sila mag-decide na wala silang alam. 'Di ba? Kung yung nangyari, 'di ba? May nag-warn na sa kanila, hindi nila nakinig. Hindi sila nakinig. Ibig sabihin, meron nag-warn. So, sa akin lang, sa my opinion, pag alanganin ka, syempre sa safe, sabi nga Doon natin, i-detalye natin, investigahan natin yung venue of the event. So, doon pa lang, kung hindi ka sigurado because that is not your line, magtanong tayo sa expert. Magkinig tayo sa kanila kasi they are the one who has that knowledge about the situation na talagang irespeto natin din. Si athlete po ito na dapat magtatanong. Ang coach magtatanong sa kung hindi sa capacity niya, magtatanong siya sa expert. Parang pag inalaw pa rin po ng coach tapos nangyari na ito. Yun ano ang danger. Gagawin? Yun ang danger kasi as coach, kung itutuloy mo na hindi ka sigurado, you're violating, parang hindi mo sinusunod yung safe na yun. Kasi nga hindi ka sigurado. Parang na-compromise ka. Parang binaliwala. Kaya nga sabi ko kanina, you have to be OA on that concept. Kasi pag hindi natin i-OA or overacting natin or sigurista tayo, yung dapat nasa conservative tayo level. Kasi buhay, tsaka safety ng mga bata yun eh. So kung nangyari na, coach, nandun na sa dagat, biglang nagkaalon,
Ano po ba dapat ang gawin agad? Ano? First and foremost, kasi kung once kanya, in-explain ko kanina kung ano yung example ng yung event na ginawa natin, ginawa ng organizer na Tatawid Swimming Santa Cruz, Zamboanga. You know how they are preparing for safety. Ganon din, kung alam mo yung nasa open water ka or alam mo kung nasa tubig ka, tapos hindi ka coach for that or hindi ka expertise, you really have to secure na secure ka safety. So, lifeguard, secure ka muna. Kung talagang kontrolado, kung control mo yung venue, walang problema, kontrolado mo naman eh. Kunyari, like mga other athletes they're doing their strengthening sa pool pero sa hips level lang ang tubig. So, kontrolado mo yun. Hindi na kailangan. So, yun yung instance doon na talagang nandun lang naman sila. Parang okay lang yun. Kontrolado mo lang. Pero, i-assess mo talaga as coach if control mo ba yung situation. If not, so, you really have to. Talaga. Opo, kasi si coach ang nagdi-decide dyan eh. Hindi naman ibang pwede mag-decide. Pwede sila mag-advise sa coach pero at the end of the day, si coach man na rin ang bibigay ng green light. Oh, eto, gawin natin. Okay, coach, malaking owl, pwede ba to? Oo, pwede na yan. Malalaki na mga yan. Pag ganyan po ba, coach, na nakaramdam na parang may risk ang atleta, pwede ba siyang magsabi, hindi po ako magpa-participate? Kasi parang, pwede. Kasi pwede naman eh. Kaya lang, mostly mga athletes nasusunod sa coach eh. Oo. Kung ano sasabihin ni coach, they trust the coach eh. They trust the coach kasi they trust the coach more than their parents. They trust the coach more than their teacher. Ganun ang trendy, ganun ang culture natin. Kasi kaya nga, mga parents minsan, sinasabi nila, coach, ikaw na bahala sa anak ko, hindi ko na kaya. Pag si coach nagsasalita, nakikinig. Kaya may mga bata ngayon, kaya nga sabi ko sa'yo kanina, yung obligasyon as coach, hindi biro. Kasi i-entrust mo yan eh. Buhay ng bata. Future ng bata. As parent naman, kung yung nakikinig sa atin ng parents, may atleta kayo dyan, you really have to scrutinize also to whom you are giving up your kids. Kasi ita-turn over mo yan eh. Lalaki siya dyan. May character building ba tayo dyan? Ano bang inahanap mo dyan? Baka mamaya, instead of yung mga hindi marunong magtalo, baka mamaya, iba yung generation ngayon. Kaya sa concept namin, sa club and school, no, we really focus on how to deal with losing than winning. Kasi nandun yung formation eh. Paano mo i-handle yung bata na yung paano siya maging resilience, etc. So yung mas parang nagfo-focus kami kung yung natatalo, paano mo siya i-handle. The way, kasi pag winning, masarap na eh. Pa-celebrate mo lang naman yan eh. 'Di ba? Pero yung natatalo, paano niya i-handle until such time na parang alam na niya. So kung early age pa, ang advantage dyan is, syempre, paglaki niya, marami nang darating sa buhay nila. Example, sa grado, college, sa relationship. Oh, yan, boyfriend and girlfriend, sa trabaho, sa promotion, sa board exam. So, yun yung nakikita natin. Minsan, sa board exam, may marami tayong nakikita, di ba? First take, bumagsak. Ano nangyari? Devastated, depression, parang wala ng buhay, parang nawala na lahat, nakalimutan na lahat ng sacrifice. Pero kung sanay ka dyan, sanay ka matalo, strive hard then manalo, talo ulit, okay. You use your negative into positive. That means parang i-inspire sa'yo to work harder. Alam mo na anong gagawin mo. So meron ng program sa natin, sa sarili natin, sa mga bata. So kung ganun sila, you as parent na confident ka, yung anak ko talagang buo na siya. Hindi na kailangan na parang may-worry. Na-equip ang emotion. Equip na siya. Kasi pag nagtalo, okay, coach, okay lang. Minsan kasi gano'n eh. Pag nagtalo, punta sa akin, coach, sorry coach, hindi ako nagbigay sa ng goal. Bakit? Anong ginawa mo? Ganito. Pero okay lang coach. Baka yun lang talaga para sa kanya yun, hindi para sa akin. Kasi baka kung ako yung nanalo, baka siya yung may papagalitan or what, gano'n. Baka siya yung maging hindi siya ready or hindi siya marunong tumanggap ng talo. So, yung the concept of that, sabi ko sa kanya, for me, you're the gold. Si winner ka na. Kasi, kumbaga, kung ano yung concept na gusto kong... Character development. Opo. Kung ano yung gusto kong maging ikaw,
you achieve that already. You are gold para sa akin. You're the winner, you're the champion. Kasi marunong ka na. Hindi naman nang measure, hindi naman natin parang nagbi-build sa kanila parang medal. Hindi naman ganun eh. The mere fact na maging maganda or mabuti yung character nila, as a coach, masaya na ako dun. Makita ko sila na ganun doon, nung klase sila, naging outcome na produkto mo, parang proud ako. Kahit na sabihin na talo ka pa, pero proud ako pa rin sa'yo. Kasi in a sense na nakikita mo yung fruits na ginawa mo. Yes, parang gano'n. Kumaga instrument lang yung sport para magkaroon ng mabuting character behavior at maging positive sa buhay yung isang atleta na magamit niya sa reality. Yes. Parang nag-prepare tayo. Prepare natin. Kasi yung sports, hindi naman pwedeng dali niyan priority. Not unless kung exceptional tayo. So, lahat ibang bansa, once your talent ganun, kupkupin na nila yun. Bahala na si Batman dun. Sa gobyerno na yun eh. Parang may trabaho ka na dun. Kasi syempre sabihin nila, ano bang dahilan mo? Bakit ka nag-aaral? Para ma-earn ng income. Para makaroon ng trabaho. May trabaho ka na ngayon eh. May sweldo ka na, may allowance ka na. May ibang bansa ganun eh. Meron ganun. Kupkupin na nila yun. Tapos training na nila. Yun na yung buhay nila. So, sa atin, hindi naman pwede ganun. So, in sense, tama po kayo, yung putting them into sports, it's not like talagang habol natin, winning. Habulin natin kung ano yung makukuha ang mga bata, ang quality, health, papasa health, physical, emotional, lahat nandyan na. Maraming benefits ang sports. Ayan. Marami talaga. Kasi hindi lang yan sabihin natin sa physical fitness. Preparation mo, nandun yung sa mental natin, lahat, including nga sabi ko sa inyo, including yung how to build them na parang marunong na sila mag time management as early as grade school, high school. Importante yun kasi minsan mga adult na nga wala pang time management, di ba? Darating lang maraming task. Parang nai-stress na eh. Hindi pa nga nagagawa, nai-stress, hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi nga syempre ito anong gagawin ko dito, ito anong gagawin ko dito, ito ang gagawin ko dito. Pero kung marunong ka na as early as 4:30 nga may gagawin ka na eh. 4:30. So, ibig sabihin, budget mo na yon. Then, go to school. Then, afternoon, you have to time for study. Then, some of them are going to gym. So, at least, matulog ka ng maaga. Tapusin mo na. Before 9, tulog ka na because kinabukasan, kailangan 100% ka. Kaya po no, sa ating napapakinggan ngayon kay Coach, kina-encourage pa rin natin ang mga bata na ma-involve sa sport. Pero nasa head coach, nasa coach po talaga din ang responsibility paano pangangalagaan ang ating mga bata. Importante din yun. Kasi nga, sabi nga natin kahit nakikita ng bata parang delikado pero pag sinabi ni coach, ay hindi okay lang yan, pwede marunong ka naman lumangoy, walang magagawa. Kaya sa mga parents, mahalaga rin po yung kanino natin ine-entrust ang ating mga anak. So oras pa natin 8:29 ng umaga, dapat po ata mag-part 2 tayo, coach, no? Walang problema, just call text away lang. Oo nga. I've been here before din kay Ma'am. Ate Dan, kay Ma'am Dan. Before, I think parang ano ba yung segment namin, parang how parang success ng student athlete, parang gano'n ata yun eh. Kasi I brought one of our swimmer din to interview. Parang yung how to balance din yung ano. Sige coach, magpa-part 2 po tayo dahil ang sarap niyo pong kausap at marami kaming natututunan, no? Thank you din po. Yes po. Maraming salamat sa ating naging guest ngayon, head coach po ng Gen 2 swimming team at siya rin po ay involved no sa iba pang mga clubs at syempre sa isang school din. Yan dyan sa La Purisima. Once again, maraming salamat, Sir Vincent Villanueva. God bless you po. Thank you po. It's my pleasure to be here po. Yes, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook, sa ating technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sin Kauman.